Ilang Creamline fans nang galaiti sa naging resulta ng PVL Individual Awards. Na-ignore na naman daw si Kyla Atienza at samot-saring komento ng pagkabigla sa social media tunghayan sa report na ito. Pero before we begin, please don't forget to subscribe, like and comment on this video. I-click din ang notification bell para lagi kayong updated sa Creamline happenings. Marami ang nagbubunyi ngayon sa pagkapanalo ng Creamline sa katatapos lang na PVL Invitational Conference. Nakumpleto nga ng team ang inaasam-asam na Grand Slam pero hindi naging madali ang kanilang pinagdaanan sa kamay ng Signal HD Spikers. Come from behind win ulit ang ginawa ng Girls in Pink after being down 2-1. Mabuti na lang at gumana ang major adjustment ni Coach Sherwin sa latter part ng game nang pagsabayin niya sina Bernadette Pons at Gemma Galanza at gawing opposite si Erica Staunton. Nagbunga nga ang ginawang ito ng CCS as they crushed Signal sa mga scores na 21-25, 25-17, 20-25, 26-24 at 15-13. Pero bukod sa championship clash, pinag-usapan din ang naging selection ng PVL Premier Team. Naiuwi nga nila MJ Perez at Erica Staunton ang Best Outside Hitters Award habang napunta kina Jackie Acuña ng Signal at Lo Mei Sing ng Kurashiki ang Best Middle Blockers. Itinanghal naman na Best Opposite si Saya Taniguchi ng Ablaze matapos makapagtala ng average efficiency na 34.48%. Kinilala naman bilang Best Setter of the Tournament si Kyle Negrito at Best Libero si Calyarat Kamwong ng Estcola. Sa kauna-unahang pagkakataon din ay nasungkit ni Michelle Gumabaw ang MVP plum after averaging 37.96% success rate at 0.29 aces per set. Si Negrito naman ang itinanghal na Finals MVP matapos makapagtala ng impressive 25 excellent sets sa championship match. Pero ang ikinagulat ng marami, bakit daw wala man lang ang pangalan ni Kyla Atienza sa listahan ng awardees? Ayon sa isang fan, halos mabugbog na daw ang kamay ng nasabing libero sa kakadig ng malalakas na palo pero hindi pa rin siya na-notice. May mga nag-expect naman na sa kanya mapupunta ang Finals MVP trophy dahil naging instrumental ang depensa niya sa pagkapanalo ng kanyang kupunan. Sabi naman ng isa pang netizen, medyo mahirap daw talaga for Creamline na makakuha ng best libero dahil dalawa ang ginagamit nito kada game. Isa pa ay malalibero din ang galawan ng halos lahat sa kanila. Marami naman ang nagdadasal na in the right perfect timing ay makuha na ni Kyla ang long overdue na MVP recognition sa kanya gaya ng nangyari kay Gumabaw na naghintay ng 7 conferences. Bagamat wala pang MVP title, isa si Atienza sa mga cool smashers na may international award matapos itong hirangin bilang best libero sa ASEAN Grand Prix noong 2022. Kasama niya sa history si Gia Morado na itinanghal naman bilang best setter sa 2024 AVC Challenge Cup at 2024 CV League Leg 1. Hindi man ito ang tamang panahon kay Kyla pero marami ang naniniwala na makukuha niya rin ang inaasam-asam na individual award sa mga susunod na conferences. And that's it mga Ka-Valley News. Please continue supporting this channel para sa mga up-to-date na kaganapan sa Creamline World.